Welcome back sa ating channel. Ito si Teacher JM at tayo mag-aaral ng kasaysayan ng lalawigan ng Batangas sa Makabansa 3, Quarter 1. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay naasahang nasasagot ang mga tanong tungkol sa kasaysayan ng kinabibilangang lalawigan ng Batangas. Natutukoy din ang mga mahalagang lugar sa kinabibilangang lalawigan ng Batangas at maging aktibo sa pagsagot. At ngayon naman, alamin natin ang kasaysayan ng lalawigan ng Rizal. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ating tuklasin ang kasaysayan at pinagmulan ng lalawigan ng Batangas. Noong 1570 to 1572, dalawang dayuhang Kastila ang nanirahan sa baybayin ng Ilog Taal. Nagtayo sila ng kauna-unahang simbahang bato rito. At noong 1581, itinatag ang lungsod ng Batangas. Sumunod dito ang Lipa at Balayan. Noong 1754, naging kapital ang lungsod ng Batangas hanggang sa ngayon. At noong 1896 naman, isa sa mga naghimagsik laban sa mga Kastila ang lalawigan ng Batangas. At noong 1900, nakilala ang Batangas bilang kanlungan o cradle ng mga bayani at makabayang Pilipino. Ating kilalanin si Apolinario Mabini, ay isang Pilipinong revolusyonaryo na nagsilbi bilang unang punong ministro ng Pilipinas. Siya ay pinanganak noong Hulyo 23, 1864 sa Tanawan, Batangas. Si Miguel Malvar naman ay isang Pilipinong heneral at bayani na lumaban sa mga Espanyol at Amerikano. Sa panahon ng himagsikan, siya ay pinanganak noong Setyembre 27, 1865 sa Santo Tomas, Batangas. At ngayon naman, atin munang sagutin ang ilang katanungan. Una, ano ang naging kapital ng Batangas? Tama, ito ay ang lungsod ng Batangas. Pangalawa, sino ang nagsilbing bilang unang punong ministro ng Pilipinas? Mahusay, siya ay si Apolinario Mabini. Pangatlo, sino ang Pilipinong heneral at bayani na lumaban sa mga Espanyol at Amerikano sa panahon ng himagsikan? Mahusay, siya ay si Miguel Malvar. Pang-apat, bakit naging makasaysayan ang Batangas? Magaling, dahil ang Batangas ay isa sa mga sentro ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol at Amerikano. Atin munang sagutin ang sumusunod na tanong na may panutong basahin at unawain ang mga pangungusap sa ibaba. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi.
Una, noong 1754 ay naging kapital ang lungsod ng Batangas hanggang sa ngayon. Pangalawa, nakilala ang Batangas bilang kanlungan o cradle ng mga bayani at makabayang Pilipino. Pangatlo, dalawang dayuhang Kastila ang nanirahan sa baybayin ng Ilog Taal noon. Pang-apat, si Miguel Malvar ay isa sa mga pinuno ng rebolusyon sa Batangas. Panglima, ang lungsod ng Batangas ay tinatag noong 1581. Meron kayong 1 minuto upang sagutin ito. Narito ang mga wastong sagot. Una, tama. Pangalawa, tama. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. At ang panglima ay tama. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng lalawigan ng Batangas sa Makabansa 3, Quarter 1. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa araling ito. Muli, ako si Teacher JM at huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, like, comment and share, and click the notification bell for more videos.